kung umasta parang first lady. Pag-usapan natin dahil di umano sa cocaine. O, papakita ko ha, pakinggan nyo mabuti. Tila deadma ang Malacanang sa umikot na mensahe sa ilang mga reporter na ang dahilan daw ng diverticulitis diagnosis ng Pangulo ay drug use umano. Sa nasabing mensahe, lumalala raw ang sakit ng Pangulo at hindi na raw siya physically fit para mamuno. Pero dahil hindi nagpakilala ang nagbigay nito, kung unknown number yan, di unknown din ang source niyan. So kung unknown ang source niyan, so malamang gumagawa ng kwento yan. So huwag natin masyadong paniwalaan ng mga kumakalat sa social media. Ayun, ulitin natin ha. Ulitin natin. Ang tanong, dahil ba sa cocaine, kaya may sakit na tawagin na lang nating diversionatics. Diversion. Mahilig kasi sa diversion. Ang tawag ko dyan? Diversionitis. O yan, diversionitis. O, kaya ba malala ang sakit ni Bongbong Marcos dahil sa cocaine? At malubhan na siya. Tingnan nyo po ang sagot ni ulitin natin itong si Claire Castro. Diverticulitis diagnosis ng Pangulo ay drug use umano. Sa nasabing mensahe, lumalala raw ang sakit ng Pangulo at hindi na raw siya physically fit para mamuno. Pero dahil hindi nagpakilala ang nagbigay nito, kung unknown number yan, di unknown din ang source niyan. Tanong, totoo ba na dahil sa cocaine? Sagot, di ko unknown number yan, di unknown din ang source. So kung unknown ang source niyan, so malamang gumagawa ng kwento yan. So gumagawa lang ng kwento. So huwag natin masyadong paniwalaan ng mga kumakalat sa social media nang walang hindi verified at walang ibang source. Ang dali naman itanggi. Hindi dahil sa cocaine kaya malubha ang sakit ni Bongbong Marcos. Pwede naman ganun. Or pwede niya rin sabihin para ligtas si Bongbong Marcos, hindi po nagko-cocaine si Bongbong Marcos. Kasi, eto yan. Baka mamaya mamatay si Bongbong Marcos tapos madiscover dahil sa cocaine, wala siyang lusot. Ako, tingin ko talaga dito humahanap na ng exit point. Meron siya pwedeng sabihin. Alam mo, ni-research ko yan Delikado raw. Posible daw Ito tingnan natin Posible, talagang ano pa yan, ginipiti ko yan, posible. Posible na ang cause ng sakit ni Bongbong Marcos ay dahil sa cocaine. Ito sabi, wait. Ang paggamit ng cocaine ay maaaring maging sanhi ng seryosong problema sa bituka na madalas mapagkamalang diversionitis dahil sa pagkakapareho ng sintomas gaya ng matinding sakit sa tiyan. Narito ang mga epekto ng cocaine sa bituka. Ano nyo na lang, i-search nyo na lang. Pero may pagkakaparehas. At ang balita nga natin, ito, balita to yung sinabi namang nagbabalik-balikan sa ospital, kikita nyo naman, hindi pa nakakapagtrabaho. Diba? Puro lang siya na video release o walang live. So, yung mga binabanggit natin nagtutugma-tugma. Ang balita rito, malubha to. Hindi ko naman sinabing mamamatay na agad-agad. Diba? Kahit naman yung na-stroke, nakakaligtas pa. Yung may cancer nga na si Boying lumalakad pa. Pero malubha yun. Hindi rin biro yun. Ilang araw na rin nagtatanong ang media kung ilalabas ba ang medical bulletin ng Pangulo. Pero wala raw nakikitang dahilan ang Malacanang para i-release ito. Ang Pangulo na raw mismo ang nagsabi na hindi seryoso ang kanyang kalagayan. Absent kanina for the third consecutive. Tingnan mo, maglalabas ng bulletin. Hindi raw na kailangan dahil okay na siya. Hindi. Responsibilidad mo yan sa taong bayan. Doktor ka ba? O halimbawa ako may sakit, balay ko ba kung may sakit ako o wala? Kung tayong mga tao, alam natin kung meron tayong sakit o wala, hindi na natin kailangan ng doktor. Hindi na natin kailangan yung mga CT scan na yan, yung mga x-ray na yan. Kaya nga nandiyan yan minsan, di ba? Anong cause ng ano? Bakit huli na natatagpuan ng cancer? Minsan matatagpuan na stage 4. Bakit hindi mo napupuna? Bakit ikaw sasagot Bongbong Marcos? Pabalik-balik ka sa ospital. Maglabas kayo ng bulletin. Hayaan mo yung doktor mag-explain, ba't ikaw? Time si PBBM sa unang presidential engagement niya sa loob lang ng palasyo. Represented ulit siya ni Executive Secretary Ralph Recto Naku, sa delikado. Paglingkod Bayan. Isipin mo kung ang magti-take over. Absent si Bongbong Marcos. Sinong ipinadala? Si Recto, pambihira. Batman. Ito, serious to serious to. Nakikita natin kung paano nila itanggi kung may masakit ay may malubhang sakit si Bongbong Marcos. Kasi ang dali naman ipakita si Bongbong Marcos. Ito si Bongbong Marcos maayos Hindi yung video. Haharap siya sa media. Ano ba naman yung humarap siya sa media, makita, tanong ang mga 3, 5 hanggang 6, 7 tanong. Tapos na.
puro ang nakakita sa kanya, sekretary niya. Maniniwala ba kayo? Sino naglagay dun? Sinong nakakita sa kanya? Si Claire. Papagkatiwalaan mo ba yung si Claire? Di ba ang tanong ko nga sa inyo, kung si Bongbong kaya mamamatay, aamin kaya agad si Claire? Aamin kaya sila? Baka pag namatay yan ngayon, abutin ng ilang oras yan bago umamin. Di ba? Ayusin mo nila yung kailangan nilang ayusin. Ito, nakikita natin, by their actions, malubha si Bongbong Marcos. Ito dito delikado. Yung mga nagpipiling presidente. Halimbawa, ang Remulla Brothers. Delikado po ang takeover ng Remulla Brothers. Tatandaan natin si Boying, ha? Yung Bendalo, delikado yan. O sino na pinadala? Si Recto. Pag ito, ang dumosisyon, patay tayo. Alam mo nangyari na yan. Meron akong kakilalang dating presidente. Hindi ko napapangalanan kung sino ito. Pero baka kilala nyo. Matagal na daw malubha. Hindi si Bongbong Marcos, ha? Dating presidente, hindi ko sasabihin kung saan bansa. Dating presidente, matagal na daw malubha. Ang pumipirma-pirma na lang daw. At ang yung asawa, ang nagmamanipula. Pero yung lalaki bedridden na. Delikado po yan. Kasi in paper, siya pa rin ang presidente. Pero hindi natin alam. Malay mo si Batman na ang nagmamanipula lahat. Lahat kunwari pinirmahan. Delikado. Kaya kailangan may responsibilidad si Bongbong Marcos. Maglagay ng harapin niya ang taong bayan. Ni ceremony kung saan pinarangalan ang mga natatanging government employees noong 2025. Ayon kay E.S. Recto, inabisuhan si PBBM na kanyang doktor na magpahinga muna ng bahagya dahil may downtime talaga ang recovery sa diverticulitis. Pero sa donning of rank ceremony ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., present ang presidente. Nang matanong kung bakit tila namimili ng dadaluhang event ang Pangulo, Nasa prerogative na po ng Pangulo yon. Kung nararamdaman niya po na ito muna ay dapat atinan muna ng mga alter ego ng Pangulo, yun po. Yun naman din So alter ego niya si Batman. Delikado. po ang in-explain ni E.S. Reflecto. hindi pa sigurado kung magpapakita na sa publiko si PBBM sa mga susunod na araw. Pero engagements pa rin naman daw na maituturing ang private meetings na dinadaluhan ng Pangulo. Para sa agenda, Alam mo, isa pang dyan, isa pang delikado dyan, ay isa pang dapat ginagawa dito dahil ito ay delikado. Dapat kumikilos na po ang AFP. Responsibilidad nila na alamin talaga. Di ba? Magsalita sila. Okay lang ang Pangulo. Para pag namatay, meron tayong, teka muna, sabi mo okay lang. Hindi kasi responsibilidad. Kung hindi ako nagkakamali, hindi naman tayo abogado. Responsibilidad ng sundalo yan na alamin ang totoong kalagayan ng presidente. Hindi mo lang yan haharap, hindi mo lang yan basta sasabihin, ay sinabi ng presidente, okay siya, paniwalaan mo na. Sinabi ng presidente, hindi siya adik, paniwalaan mo na. Sinabi ng presidente, walang pumasok na baril sa KOJC, paniwalaan mo na. Sinabi ng presidente, hindi siya nagnakaw sa Ghost Project, paniwalaan mo na. Responsibilidad yung AFP, tingnan nyo naman, totoo ba na malubasa o totoong okay na siya? Kailan kayo gagalaw? Di ba? Yan naman ay nasa konstitusyon. Hindi naman tayo nagtatawag ng illegal. Yung nasa batas lang eh. Kaya kayo nandyan, gawin nyo naman yung responsibilidad ninyo. Kaya kayo binabayaran ng taong bayan dahil meron kayong responsibilidad. Galaw-galaw, baka ma-stroke naman kayo.